Magandang araw! Ako si Binibining Menya at ngayong araw, ang ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa mitolohiyang Cupid at Psyche. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa mitolohiyang Cupid at Psyche. Ang kwento ni na Cupid at Psyche ay isang tanyag na alamat mula sa mitolohiyang Romano. Ito ay isinama sa akdang The Golden Ass ni Apuleius. Narito ang ilang mahalagang tauhan sa Cupid at Psyche. Una ay si Cupid o Eros sa mitolohiyang Griego, ang Diyos ng pag-ibig at anak ni Venus. Ang sumunod naman ay si Psyche, isang napakagandang mortal na babae na ni Venus. Narito ang buod ng Cupid at Psyche. Pagsiselos ni Venus. Si Psyche ay napakaganda na halos sambahin siya ng mga tao, kaya't nagselos si Venus. Inutusan niya si Cupid na paibigin si Psyche sa isang pag-ibig ni Cupid. Ngunit sa halip, si Cupid mismo ang na-inlove kay Psyche at lihim siyang kinuha bilang asawa. Pinagbawalan niyang makita ni Psyche ang kanyang mukha. Dahil sa udyok ng mga nakapatid, sinubukan ni Psyche na makita ang mukha ni Cupid habang natutulog. Nagising si Cupid at umalis dahil sa pagkabigo. Ang sumunod naman ay pagsubok ni Psyche. Nagsisi si Psyche at nagsumikap na muling makuha ang loob ni Cupid. Dumaan siya sa matitinding pagsubok na ibinigay ni Venus. Panghuling bahagi ay pagkakaisa. Sa huli, naantig si Jupiter, hari ng mga Diyos, at tinulungan si Psyche. Ginawa siyang immortal at muli silang nagkasama ni Cupid. Narito naman ang mensaheng dala ng mitolohiyang Cupid at Psyche. Ang tunay na pag-ibig ay sinusubok at pinaglalabanan. Ang sumunod ay mahalaga ang tiwala sa isang relasyon. Ang sumunod at panghuling aral ay ang katapangan at tiyaga ay ginagantimpalaan. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.